Hello Daha, hello Mega Universe, and welcome to another segment ng Mega Usap Tayo. So today, I'm so excited kasi pinaunlakan tayo ng isa sa kilala at isa sa mabait na kaibigan ng aking kaibigan. And actually, kinakabahan po ako ha. Kasi ito yung pangalawang beses na makarap ko po siya. Pero as in talagang parang na-starstruck ako. Kasi pag nakita siya sa personal, pwede siyang mag-artista lalo na nung kabataan niya. Kasi hanggang ngayon mukha pa rin bata siya. Totoo na hindi to practice. It's from the bottom of my heart. So, once again, without further ado, allow me to introduce isa po siyang dermatologist specialist, the one and the only Dr. Nova Christine A. De La Cruz. Hi, everybody. Thank you for visiting me. Thank you sa pagpapakunak sa amin, Doktora. O, di pa tignan mo, ang focus mo yan, no? Ang ganda ng Doktora, di ba? Parang hindi siya doktor. Pwede mag-artista. But in this business, you really need to look your best because I'm handling beauty and skin. So parang you have to be an example. You have to be parang a model. Because how can you tell a patient that she can be beautiful if something is wrong with you, di ba? Tama po yan, di ba? So, Doktor, ilang years na po pala kayo sa ganitong profession? So I've been practicing dermatology for the last 23 years. And 6 years of that was spent here in Qatar. Pero, Doktora, matanong ko lang po, what made you decided na i-practice yung profession na po dito sa Qatar imbes na sa sarili nating bayan po? And ano po yung kagandahan na, like, for example, in terms of benefit na kukuha ko na, especially working abroad, at lalo na sa dermatologist po? It talks about purpose, no? Dito sa Al-Shefa, ito ang aking pangalawang clinic. Doon sa una kong naging clinic, yun ang nag-invite sa akin na magtrabaho dito sa Qatar. And the very first thing that they told me was, Doctor, I know you're doing very good in the Philippines, pero would you be open if you will work in Qatar? Because if you will work in Qatar, you'll be the only dermatologist na Filipino there, and you will be taking care of our kababayans in Qatar because walang nag-aasikaso sa kanila, walang nagtitingin na mas nakakaintindi ng mga problema nila. And our population here in Qatar is big, like 250,000, di ba? And nobody, not a single Filipino dermatologist is taking care of them. So usually, lahat sila uuwi ng Pilipinas, magbabakasyon. Siyempre, napakaliit ng bakasyon, hindi rin na-address lahat ng kanilang mga skin concern. Kasi may mga follow-up yan, may mga ganitong treatment, ganyan. So, yun ang naging attractive sa akin, that I can make a difference in this side of the world. Kasi sa Pilipinas, marami na naman din tayong doktor doon. Di ba, bawat corner may mga dermatology clinic. But here, walang Filipino dermatologist that will take care of our kababayan. So yun ang naging attractive sa akin dito. But in terms of benefits, okay lang naman din. Pareho lang naman din na nakukuha sa Philippines. Pero yun ang naging plus point sa akin. Ikaw, Doktora. At saka isa pa, aminin man natin ang mga Pilipino when it comes to skin, mga arte, di ba? Yeah. So, actually tayo, mga balidosa tayo eh. So, thank you, Dok. Kasi nandiyan yung language barrier. Minsan hindi mo masabi hindi masabi ng Pilipino ang gusto niyang sabihin kasi unang-una na yung language barrier. So, iba na talaga yung personal ang interaction in Tagalog, sa lahat na i-explain mo. Yan. Siyempre, Doktora, alam naman po natin, kahit sa industriya po, hindi lahat masaya, hindi lahat successful, di ba? Meron po bang pagkakataon or instances na meron kang patient na hindi siya na-satisfy sa treatment o service na pinipay mo po? Yes, of course. Lahat tayo ay nakakaranas niya. Not only in the clinic, even in the department store, even in clothing. Hindi ako satisfied. What I do there is, una-una, lalo na kung bago lang ang pasyente, I really talk about the case. Kunyari, hair removal, ina-explain ko paano nawawala ang hair, paano nag-work yung laser. Meron pa akong PowerPoint, actually. This is what happens, lalong-lalo na syempre kung di rin Pilipino, tapos ibang lahi.
I have to really manage their expectation. And I do not overpromise. You know, kunyari, ilan ba ang kailangan na session para ito ay matanggal? Yung ganon. Ang sasabihin ko, ano lang po, let's take it one step at a time. Tingnan natin baka fast responder kayo or slow responder. Hindi ko po masasabi kagad kung ilan ang mga sessions ang kailangan nyo. But importante, lagi kayo nagpa-follow up. Yun ang sinasabi ko. Which is tama yun ang sabi ng doktor, especially hindi natin minsan makuha or maintindihan yung expectation ng isang pasyente. Kasi isang tao, di ba? And maganda rin yun na if ever na gusto nating i-rectify o gusto nating makabawi, di ba? Sa kung anong mga hindi satisfaction sa isang guest, dapat hindi tayo nag-overpromise. Kasi beyond that overpromise din, hindi pa rin tayo ma-assure na masasatisfied pa rin siya, di ba? Which is maganda yun. May trial and error pa rin. At saka yung nakakatuloy na doktora, mayroon ko siyang PowerPoint system. Diba? And there are no two bodies that are alike. Kung ang isa ay nag-respond na maganda, maaaring hindi maganda ang response ng isa kasi magkakaiba tayo ng katawan. So you always tell that, gusto ko yung ganito, yung gagawin mo sa akin, ganyan, kasi maganda yung nangyari sa kanya. Sasabihin ko pa rin na maaaring mag-iba rin ng yung response kesa sa kanya. So, in that way, yung expectation ng pasyente, hindi ganun kataas. Yan. So, syempre naman, mapunta naman tayo sa magagandang feedback. Syempre, siguro, sa 100, isa lang ang pangit, the rest puro maganda na doktora, di ba? So, ano po yung pinaka-best compliment or if ever recognition, reward, okay, iba kasi, di ba, may mga gift pa na binibigay na natanggap niyo po. So, I'm very satisfied customer. Okay. Kasi I both handle cosmetic and clinical dermatologies. Sa totoo lang, mas marami akong nagkukuhang magandang feedback dun sa mga may sakit. Kasi let's face it, they were sick, they were suffering. So, pagka napagaling mo siya, yung level of satisfaction mas mataas compared to the cosmetic. For example, ginamot mo yung acne, ganyan, no? Hindi natin lang isa, Dok, meron pang isa. Di ba? Kasi nandun sila sa area na they have a choice, they can still change something. Pero kasi kung merong may sakit, walang choice eh. Talagang susundin niya lahat ng mga payo mo, iinumin niya lahat ng gamot mo. And when they become well, the satisfaction is really amazing. If, for example, a patient na baby, na wala nang ginawa yung baby kundi umiyak ng umiyak, buong magdamag dahil nangangati, namumula. Tapos ito gagamutin mo siya, after 1 week, bumalik na, yung luha at saka yung gratefulness ng mga parent, damang-damang mo siya, Dok, salamat, hindi na kami magpupuyat, ang kinis na ni baby, ganon. So doon ako natutuwa, that really makes my day when I hear these compliments. Yeah. Nakatuwa mo si doktora, di ba? At least hindi sa after dun sa mga bagay, di ba? Na pwedeng maibigay dahil alam niya na nasatisfy yung mga customer o yung mga pasyente na kundi dahil kung ano yung outcome nung naibigay ng tulong dun sa customer. Tulad ngayon, sobrang happy ni doktora kasi nakita na happy, masaya, gano'n, very satisfied yung kanyang customer. So what is so nice about Qatar also, meron silang mga gamot dito na hindi available sa Philippines. And for example, yung mga biologics, ang mahal-mahal niyan sa Pilipinas. Kunyari, an example of biologic, 1 box would cost 120,000 pesos. Kailangan ng pasyente ng 4 na box. That will be 500,000 na already. But here in Qatar, it is available and it is even covered by insurance. This is a treatment for atopic dermatitis. Yan, ang ganda. Tapos sa Pilipinas, I even talked about this to the pediatricians there. Sabi niya, wala kaming ganyan doon. Hindi pa siya nakakarating. So, yun naman ang advantage na nandito tayo sa Qatar. May mga technologies na available here. Then, so, masarap ang buhay sa abroad, although nakakalungkot, diba? And lalo na kung kadugo mo or kalahi mo rin yung mag-care sa'yo, like si Dora, siyempre kapag pareho nating kakalahi, Pilipino rin. So, hindi ka mahihirapan lalo na yung makipag-communicate, wala language barrier. Tapos, syempre, mas madali mo may explain kung ano yung struggle o yung suffering mo o yung problema sa sleep mo. Diba? Doktora, pwede po ba namin malaman kung ano yung pinaka-advanced na device or equipment yung for
skin treatment. Dito opo. Dito sa Dito clinic. opo. Dahil yung mga lasers ng Alshepa ay nandun sa isang branch. So, nandun lahat yung mga machines like we have HIFU, we have Praxel, we have the laser hair removal. Meron din kami mga lasers dito, pero it is fewer than the other branch. Kasi doon, talagang ang mga patients doon ay mga Arabo, talagang hinahanap nila talaga to. Samantalang here, it is really a mixed clinic with clinical and dermatology. So right now, mas binibigyan namin ng emphasis ang mga injections. Kasi inexpensive siya compared to lasers. So, yun ang nagkikater dito sa market na nandito. Tapos, at the same time, we also have other treatments for the hair. For example, PRP, which is very madalang in the Philippines. Nandito siya, very popular siya. At the same time, gumawa pa ng maraming promo. Kaya marami kaming pasyente na mga nakakalbo na nagpapa-PRP. And then we also have a lot of mesotherapy concoctions, cocktails for different indications. For example, anti-aging, whitening, hair mesotherapy. Yeah. So, siyempre, doktor, hindi naman lahat ng mga kababayan natin makaka-afford or yung iba makaka-afford pero siyempre it takes time, di ba? So, talagang pag-ipunan nila. Kumbaga, tayo naman lahat nag-work tayo ito para sa family natin. So, siyempre, uunahin muna natin ang pangailangan ng pamilya natin bago di ba? So, bilang isang dermatologist po, ano yung alam niyo pong pwedeng gawin ng mga kababayan natin pag nasa bahay lang sila para mapangalagaan nila yung skin po nila? There are two basics, sabon at sunblock. Doon pa lang pagka nakuha mo yung tama mong hiyang, okay na yun eh. Kasi about 80% of our problem is brought about by the sun. Pagka ikaw ay nagpapaaraw, andyan yung premature aging. Andyan ang hyperpigmentation, di ba? So, doon pa lang, you invest in a very good sunblock and you invest also in a good wash because there are different skin types. So, kung oily ka, you get a wash for oily skin. And if you are dry on the dry side, dapat something that is moisturizing. And then, of course, ang mapapayo ko, huwag kayo masyadong magpapaniwala sa nakikita niyo sa social media. Kung minsan may mga false advertisement na ito, ganyan. You have to verify this with an expert, with a doctor. Kasi ang dami ko rin nakukuhang mga pasyente na nag-allergy sa iba't ibang mga skincare na nakuha lang online. So by the time na pumunta sila dito, sira na yung mukha nila, marami ng irritation, at medyo mas mapapagastos pa actually, no? So it's very good that you are being guided by a doctor also. Yeah. So, Dr. Nova, thank you so much po. Thank you rin sa inyong pagdalaw. Ang dami po namin natutunan ngayon natin sa pangalaga ng skin, di ba? Alam mo naman, minsan, skin lang ang puhunan. Sabi nga nila, di ba? Like, doktora, napaka-pretty. So, sana maging katulad din po yung skin namin. So for anything, just visit us here in Alshepa Polyclinic. Nandito ako araw-araw. From 1 to 9. Saturday to Wednesday. Pagdating naman ng Thursday, 10 to 6 ako. And the clinic is closed on a Friday. Mega Usap tayo would like to thank the following: Gulf Dental Center, Alilal Branch, Aljabra Opticians, and Super Dry Eyewear.